Attorney, are you serving the prosecution panel ng pro bono? Yes, sir. Yes, sir. Ilan po kayo? 15 private prosecutors. Ilan po ang kabuang team ninyo sa Kamara, sir? As in, ilan po ang kasama nyo araw-araw? Sa researchers po siguro, sa inyo pong mga assistants, etc. Ilan kayo kabuuan, sir? Very difficult to say kung ilan Mga 40, mga ganon. Well, plus the public prosecutors na 11 and then 15 ho kami and then some junior members. Opo, mga 40 more or less, mga ganon po, no? Maybe could say, but not on a daily basis. Opo, sige. Anyway, sabihin po na mga 30 kayo. Sino po ang sagot sa inyo pong gastusin sa lahat ng ito? Including po yung pagkain nyo, merienda ninyo, etc. Pati yung gasolina. Well, understanding po namin dun sa House of Representatives po yan. Okay. So sa ngayon po, may sarili ho kayong caterer ho ba? But not gasoline po, sir. Just the food. Siyempre, pag pumupunta po kami, mag-meeting, mag-uusap, may pagkain, pag inabutan. Opo. Sorry po, attorney, baka ho kayo hindi preparado po sa mga katanungan na ito. Kasi gusto ko lang itong ilatag kasi mamaya po, panig ho naman ng defense. No? Sa issue nga na gusto pong magpalibre ang grupo po si VP Sara doon sa kanilang gastusin sa impeachment trial na ito. Sa issue po ng pagkain, etc. Alright? Kasi po, alam nyo, sir, sa totoo lang, ang laki ho ng budget proposal ngayon na naman at malaking bahagi niyan uutangin. Hindi ho ba? Sa pag pinag-uusapan natin yung gastos po sa prosesong ito, siguro po dapat din natin ma-consider. Kasi nga, ang tagal pa ho bago matapos nito eh. Kayo po, sino pong gumagasta sa lahat po ng mga pangangailangan ninyo, including meals? Our understanding, it's the House of Representatives po, no? But to be clear, it's just the meals, but there's no like gasoline allowance or something like that. So, yan lang naman po kasi yun, pag abutan tayo ng lunch dyan, or minsan pag natapos ng gabi na, dinner na, Opo, yes sir, yes yan sir. lang po. Yes, sir. Kasi sa mahal na ngayon ng gasolina, kayo ba'y kanya-kanya ng auto? May shuttle po kayo? Usually, depende ho, no? Ako, I bring my own car dahil nga minsan kailangan umalik, lumabas, so anytime I can. But paminsan meron ng mga understanding ko, meron din hong shuttle na pinoprovide dahil nga just for ease of access. Opo, sige po. So in other words po, ang ginagasta po ng prosecution team sa meals, lahat ho ng mga kaakibat na gastusin, papel, ano man po yan ng mga ilang pang mga pangangailangan ninyo sa budget po ng Kamara. That's my understanding po. Sir. Opo. Sino po ang inyong caterer doon sa inyo po mga meals? Would you know? Ako, sir, hindi ko na po alam yung particulars nun, sir. Opo, pakitanong lang po. I can ask para ko sa susunod para lang, na kumbaga sa issue po ng gastusin po. Kayo, ito ba buffet o pack lunch? Iba-iba ho. Minsan naka-serve na siya doon or minsan may pagkain naman ho doon. Sige po, sorry po. Ito mga katanungan na ito, wala hong kaugnayan dun sa actual po na kaso. Pero yun nga, ito pong issue nga kasi ngayon ay nalantad dahil doon sa kagustuhan po sa panig ng Vice Presidente. I think it's just fair to ask para lang ho natin malaman at magkaroon tayo ng ideya kung sino gumagasta dito, paano po ang gastusin para po naman sa panig ng prosecution. Okay, Chia, go ahead. Sige. Attorney Benjamin, thank you po for that information na nailahad nyo sa amin. Pero balik tayo dito sa usapang impeachment. Attorney, natapos na po tayo dito sa Article 4 ng 4 na Articles of Impeachment na inihain nga po. Kamusta po para sa inyo sa panig ng prosecution? Sa tingin niyo po ba nailatag nyo ng maayos lahat para po patunayan yung allegation ng betrayal of public trust? Well, una-una, you have to preface this answer by saying at the end of the day, ang impeachment court ang may exclusive jurisdiction and authority and power dyan not to determine yung strength ng evidence namin. But insofar as we're concerned, confident kami dun sa ebidensya na nalatag namin sa kaso na ito. Unang-una, naging malinaw na yung video
no, na napanood na nating lahat by now, kung saan gumawa ng pag-amin ng Vice Presidente na meron na siyang kasunduan sa isang tao para pasatay ng presidente. Wala nang duda at this point, no, na totoo yung video ho na yon. Okay. Pagkatapos, pinakita din na seryoso ang pagbabantang ginawa. Na in fact, hindi nga lang ho siya pagbabanta, isa siyang confession, no? Pag-amin na merong plano, kasunduan na patay ng presidente. Opo, So, opo. nung tinignan yung mga naging actions niya before, during, and after November 23, consistent, no, na hindi lang to isang bagay na nasabi na bugso ng damdamin kung hindi malinaw ho siya. Ngayon, Opo. na nasabi din ho, na kwento din sa atin, no, ni Ginoong Matibag, NBI Director Matibag, kung ano ang naging tugon ng NBI dito. Ito ay Opo. kanilang seryoso. I-consider siya Yes, as sir. a national security level na threat, no, at Opo. continuing threat until Yes, now. sir. In other words po, inyo nga po na ilatag na kaninyo, no, ng maayos po ang inyong argumento ho rito, and case well presented, at bahala na po ang ating mga hurado na huhusga eventually. Attorney, ito pong affidavit, ito pong mga sinubpina po ng mga bank documents na ito. Ang sabi po sa amin ni Attorney Tonggol kahapon, July 31 po ang kanilang deadline, right? Tama ho yan. Okay, sige po. July 31, kapag ho ba ito'y nakuha ninyo, ano po ang inyong gagawin dito? Kayo ba'y meron pang mga karagdagan na mga banking experts po dito, etc.? How do you analyze itong mga dokumentong ito considering na hindi pa siya ebidensya? Tama, siya po ay to be submitted pa lamang at titignan kung siya ba ay dapat tanggapin bilang ebidensya. Tama po yung Manong Ted. So, papatulong ho tayo sa mga eksperto, financial analysts, bank experts, no? Para ho, sa gayon, maaral ng mabuti itong dokumento, number one. And second, matulungan tayo na mapresenta ito na sa pamamaraan na madaling maintindihan, hindi lang ng impeachment court, pati ng mga kababayan natin na sumasabay-bay sa mga paglilitis dito. Okay. Di ho ba meron nang ibinigay sa inyo ang AMLAC na mga bank account numbers, di po ba? Ito nga po Tama. yung kine-question din ng defense. No? So dito po sa mga bank accounts na ito, as in, meron na ba kayong informasyon doon po sa mga bankong ito? Kung ito ho ba ay anong klase ng account? Joint account? Checking account? Savings account? Placement? Ano ho ba? Mga ganon? Meron ho, but mas magiging konkreto at klaro kung anong klase mga accounts ho yan kapag na-submit na, no, yung mga request natin na bank documents from these different banking institutions. So, mas magiging klaro yung financial picture ho pag nakita natin yan, o yung bank records. Alright. And sir, July 31 ito, ang deadline po nila. Kung sakasakali ho ba, meron ba kayong timetable na paglalatag ho ng inyong, ito ba isusumite kailan sa court para ho sa inyong aplikasyon ito'y magamit po bilang mga ebidensya? Well, by July 30, dapat to ang submission yan, bibigyan din ng copy ang court ho, no? Submit nila sa court yan. Ngayon, yung kung paggamit naman namin, gagamitin ho namin yan in connection with the article on unexplained wealth. Yes sir, So, we know. Oo. So sa ngayon po, ang pagkakasunod-sunod pa, so papunta ho tayo sa confidential funds, pagkatapos yung unexplained wealth na ho. So pag turn na ho natin sa unexplained wealth, gagamit ho tayo ng mga witnesses para itong mga subpoena documents ay formal na ma-introduce into evidence para mag-identify ho sa kanila ng mga witnesses, no? Para magamit Sige, ho okay. natin. So, gaano ho katagal yan? Yung proseso ho na naman na yan. Meaning, nakuha ko yung mga dokumento, copy furnish po ang court, copy furnish po ang defense, yung mga markings and admissibility, saan po mangyayari ba yan in open court o meron ho na naman kayong pre-trial conference? Manted dun sa mga markings para mapabilis, most probably ang gagawin ho namin dito, maghingi ho kami ng pagkakataon na ma-mark before the clerk of court, separate dun sa Okay. mismong hearings days para hindi ho kumain na ng oras. Dahil tama ho, as you anticipated, baka kain ng matagal na oras dahil madaming dokumento ho ito. Opo, yan ho bang markings na doon pa lamang po may debate na kayo kung tatanggapin o hindi yon?
We're hoping na hindi na magka-debate kasi nasabpi na naman, no? Tapos markings pa lang naman ang gagawin dyan. Hindi pa yun considered as the formal offer of evidence. Opo. And then yung mga tao na isusumpi na po ninyo na mag-testify dito, kasi nga yung mga dokumento pa lamang, meron po yung kaakibat din ng mga listahan ng tao na haharap sa hukuman for those documents? Tama po, Manong Ted. So, bawat dun sa mga relevant na branches, no, meron ho tayong papasampi na mga bank managers nila, for example, no, sa AMLAC Okay. director, at the representative of the BIR as well po. Opo. Sa inyo po na pagkasunduan, kailan po ito? Anong buwan pa ho ito? Itong pinakahuling artikulo po tungkol sa ill-gotten wealth umano? Well, sir, titingnan ho natin kung gaano katagal, no, yung aabutin dito sa confidential funds. Sa pre-trial order, ito ho yung pinakamadaming araw na binigay na trial date sa amin. We're given 30 days dito. Pero Saan? ang intention Sa ill-gotten wealth? sa confidential, Sa confidential fund. no, Okay, go na ahead. next na pupuntahan natin 30 days. Pero tulad ho nung ginawa namin sa grave threats, ang balak ko namin dito, paiksiin din ho ito. No? We want to considerably shorten, no, the period that we'll have to utilize to Opo. present our evidence here. So, ganun din ho, yung mga ibang witnesses, na tingin namin once na-cover na yung intended testimony nila ng naunang witnesses, we'll also dispense with their presentation. Opo. Sige. So dito po ngayon sa pinakahuling artikulong ito, again, sa inyo po pinag-usapan, anong buwan ito? Tama ho ba? November pa to? Hindi naman ho, anong no? Kaya ang balak ko talaga natin, kung po pwede, by August, nandito na din tayo. Pipilitin ho natin as much as possible mapaigsi yung period natin, no, sa confidential funds para makapunta na din tayo dito sa unexplained wealth. Alright. Sa inyo po ngayong gagawin ng mga pre-trial conference dito, ito ho ba'y open sa publiko for coverage? Malalaman po ba namin yun o ito po sikreto? We will have to ask the court no, kung papayagan ho yung marking in open court or at least with access ho sa media. Kung sa panig naman namin, wala akong problema sa amin. Mas makakabuti ho para wala akong maging issue. Opo. So, meron na ho bang representasyon ang impeachment, ang prosecutors po natin sa Malacanang para doon sa BIR records na mapadali po ito at humingi na ho talaga ng permission mula sa Presidente? I've not received any information to that effect, no. But we're waiting for the action of the BIR commissioner kung ano ho ang gagawin niya po dito. Wala ho kayong balita wala hong lumalakad dito sa Presidente para mapadali po natin itong prosesong ito? Ako ho, no, on my personal capacity and the spokes, wala pa ho kung na-receive na information na ganun. But I will also ask for updates as to whether or not, we've heard the word if with respect to the BIR's action on this, kung mukhang nakakuha na ho siya ng consent ng BIR Okay, Commission. sige po. Salamat po na marami, Attorney Benji Tolosa, and have a good weekend, sir. We'll catch you again sooner. Alright, sir. Sa inyo rin ho. Magaganda umaga. Thank you. Nasa linya ngayon si Attorney Michael Powa para po naman sa panig ng defense. Nasa ganun na hindi tayo masabihan na one-sided. Okay, girl, go ahead. Magandang umaga po, Attorney Michael. Attorney? Manong Ted, at hello, magandang umaga. Good morning. Manong Ted Opo. at Ma'am Sasha. Good morning po. Attorney Michael, nandito na po tayo no next week. Ang discussion po ay tungkol po dito sa confidential funds ni VP Sara Duterte. May haharap po silang witness from Land Bank. Paano po ito pinaghahandaan ng defense team? Well, sa amin naman po, pagdating naman po sa Land Bank, syempre ang assumption natin is it will be authentication of certain documents, kasi katulad ng mga cheque po siguro. So tayo, of course, meron tayong mga ina-anticipate na rason or purpose kung bakit sila i-represent, at tayo naman po ay ready mag-cross-examine kung sa tingin namin ay kinakailangan pa. Kung hindi naman po kinakailangan mag-cross-examine, we can also forgo. Depende po yan sa magiging nature ng kanilang testimony. Oo. Pero attorney, tungkol po doon sa iba pang bank records na pag-uusapan dito ni VP Sara, may idea na po ba kayo kung alin-alin doon sa mga bank records nila nung kanya pong asawa na si Attorney Mans Carpio ang posible po maipakita dito? Except po doon sa mga na-deny na ng impeachment court?
Opo, pagdating po naman sa confidential funds, it will not concern, no? I'm not sure if I understand the question. But pagdating po sa confidential funds, it will not concern any of the bank accounts of the Vice President, no? It will just be yung sa OVP and perhaps sa DepEd, no, na mga cheque. Pero pagdating naman po dun sa sinupina ng impeachment court, yun pong yung mga bank account numbers, hindi naman po natin alam pa sa ngayon kung yun talaga ay nasa pangalan nila o hindi. It will depend dun sa magiging response ng banks po. And I think the deadline is July 30, if I'm not mistaken, dun sa nabasa ko sa supina na nakita ko kahapon. Oo, attorney, aside po doon sa mangyayaring hearing next week which is scheduled ng July 30, nakita niyo na rin po ba from the defense side? I don't know if okay po na i-share niyo to sa amin kung sino-sino pa yung ibang witness na ihaharap na may kinalaman po dito sa confidential funds. For next week, yung ihaharap po nila ay 2 bank representatives. Yun po ang lumabas, no? And then, initially, merong mga COA representatives pero hindi pa yata sila next week. So, hindi ko po alam, ano po sin, prerogative ng prosecution kung kailan nila gustong i-schedule yung mga iba pang testigo. But initially, talagang for Wednesday, I believe 2 bank representatives. Tingnan lang po natin kung matatapos by Wednesday yung 2 bank representatives or isa lang. At ang inaasahan po na kaugnayan nun ay dun sa confidential funds lamang. Yes, opo, kasi nandito na po tayo sa Article 1, which is yung confidential fund. At yun po yung magiging nature and scope ng kanilang magiging testimonya. Nakapag-usapan na po ba ng defense team kung sino po ang haharap sa inyo po mga abogado dito po sa Article 1? Yes po, meron na po. Although hindi po talaga kami nagdi-disclose kung sino. That has been our policy. Usually kahit po minutes before the trial, pag tinatanong kami ng ating mga kasamahan na media sa Senado, hindi po talaga kami nagdi-disclose. Kumbaga part na rin po ng strategiya natin na hindi natin dinidisclose beforehand kung sino yung mag-cross-examine. So ito isa sa mga aabangan. Tungkol po dun sa naging pahayag naman ni Senator Chis Escudero, natanong din namin ito kanina doon kay Attorney Tolosa. Magbabago po ba ng spokesperson sa panig po ng defense or kayo pa rin po ang haharap sa mga panayam? Well, sa ngayon po, status quo muna tayo. Ako pa rin po, no? Siyempre po, nabanggit ko rin ng isang araw na this had to be discussed with the Vice President. Ngayon, siguro, I'll be very candid and honest with you. As you know, I've always been very direct. Nakausap ko na rin naman po ang ating Vice Presidente dito. The initial reaction, siyempre, is that she's inclined na I stay on as lawyer more than anything, no? So, kung kinakailangan man talaga mag-appoint ng bagong spokesperson, then perhaps that's something we will have to look into in the following days. Pero sa ngayon kasi, wala pa po kaming naiisip, no, na maaring humaligi. So, status quo muna tayo until such time na talagang kinakailangan namin or makahanap na kami ng maaring tumayo rin pong spokesperson outside of the legal team. Kasi yun yung naging advice, no, sa atin ng ating butihing presiding officer. At yun naman po, I believe is out of pure concern dahil nga medyo we skirt contempt every time nagpapa-interview kami. Yes, Although in fairness to Attorney Tolosa, I think both of us nag-usap rin kami. Pareho naman kaming nag-iingat talaga. Yes, sir. Yes, sir. Attorney, I hope you don't mind me asking about expenses, ha? Opo. Kasi alam nyo, Sige po. hindi ho natin maitatanggi, no? Kakibat nito pong prosesong ito ay ang gastos, no? Opo. So unahin ko po itong gastos dito po sa inyong pagkain, snacks and everything and beverages. Yung sulat po ni VP Sara, ano pong sabi ho sa inyo? Meron na ba kayo napag-usapan kasi disapprove ba ho ito ng Senate leadership? Opo, actually, kahapon lang po, no, kinausap ko rin yung OBP dahil hindi ako makapagsalita kung ano yung, dahil di kami na-involve po dyan sa naging pag-uusap nila. As I understand it, talagang it was a letter from the OBP and I think may discussion na nangyari, meeting na nangyari with Secretary Bantug also regarding that matter on the food. Ngayon, sa tingin ko naman po, no, and I think I'm just speaking from my own perspective and opinion, it's just out of concern dahil nga yung pagkain naman namin is wala naman pong ibang sumasalo niyan, talagang kanya-kanya, kumbaga.
At lately, syempre, kung may personal na gastos, hindi naman po nagiging gastos ng OVP or, any government fund. So I think it was just out of concern na nagtanong kung maaring ganon. Ngayon, kung hindi mapagbibigyan, sa parte lang po ng defense team, wala naman po kaming problema dyan. Sanay naman po tayo dyan. In fact, yung pagkain naman, kahit ako personally, minsan, lalo na pag ako yung nakasalang, hindi na rin ako nakakakain. Diba? Opo. Dahil may mga last minute pa tayo na preparation. But yun po lang yung alam ko sa ngayon, no? And that's why I've been directing the media questions to OVP dahil hindi po talaga ako naging involved sa preparation ng letter or sa meeting mismo. Sige po, tatawag ko kami sa OVP para po sa kakulang pong sagot. Ilan ho kayo, ilan po ang kabuuan ng team ninyo? Abogado, assistant, etc. Ilan kayo? Opo. Sa ngayon po, yung sa lawyers, 16 po kami no na lawyers. Again, inexplain ko na kasi may law firm kaming engaged. So, syempre karamihan doon either associates ko or associates nila. And then meron din kaming tatlong staff na tumutulong. Yung isa na diyan po yung media. Dalawa diyan yung media relations ko. So, yun po yung kabuuan ng team. Opo. So, ito hong mga kayo, no? Yung mga private lawyers na tumutulong ngayon kay VP Sara. Opo. Sino po magbabayad na kanilang professional fee? Opo. Well, yung of course we cannot disclose those matters, no. Pero general lang para masagot ko lang kayo, Manong Ted, no. This is personal on the part of the Vice President, no. Hindi to nanggagaling sa any funds of the OVP or any public funds kasi ito naman ay personal po sa kanya na hindi po to, kumbaga hindi po to against the OVP. So yung any professional fees kung meron man ay na po to, personal na po to sa Vice President. Hindi na po kasama ang OVP. Doon po sa puntong nyo, kayo po sigurado, attorney, na hindi po gagasta dito hindi kukunin po sa budget ng OVP itong kanyang legal expenses. Considering din po naman na ang kanyang akusasyon din sa kanya, bahagi din po yung kanya pong term as VP. Opo, pero sa amin sa pananaw po namin kasi personal po kasi ito sa kanya mismo, no. So as much as I'm aware of, hindi po talaga nagagastos ang OVP pagdating sa mga professional fees kung meron man. Kami po again humihingi po ng pangunawa sa inyo dito po sa issue po ng gastos kasi nga sa gitna po ng ng napakaraming problemang pananalapi ng ating bayan, ito pong gastusin na ito na binabanggit din nga po ng Senado na ang dami ho nilang mga rerentahan ngayon dahil po sa pangangailangan po sa space. So ngayon po Attorney Michael Powa, dito po sa kinakaharap ngayon ng mga napanibago pong artikulo ng tanggapan ni VP Sara, siya ho ba ay talagang hindi po magpapakita sa hearing na ito? Kasi sa gitna ho ng trial, nakakapag-abroad siya. Na para bagang ang impresyon po sa marami, wapakels, no? Tuloy lang kayo dyan, biyahe lang ako dito. Ay, hindi naman po. I think kailangan natin malinaw yan sa ating mga kababayan, no? Yung kanyang mga biyahe, kasama na po dyan yung mga meetings and invites na nakukuha niya galing sa ating mga Filipino communities abroad. No? Ngayon, pagdating naman po sa legal team, she is very much involved. Kasi, in fact, araw-araw talaga kaming magkausap at ako naman hindi mambobola sa inyo. At in fact, kahapon lang magkausap kami several times a day ukol sa mga, alam mo na, yung mga plano namin gawin para sa susunod na article. And then, maliban po dyan, yung naman po, pagdating naman po sa pagharap niya sa impeachment court, kung sakali man ay iupo namin siya bilang testigo, that is something talaga that we will have to determine. Titingnan muna talaga po natin, Manong Ted, kung ano ang takbo ng presentasyon ng prosecution. Pero while we are not confirming that ihaharap namin, we are also not discounting that fact as of this time. Opo.